Umabot na sa 6 katao ang bilang ng mga nasawi dahil sa mabigat na pagulan sa Mindanao na dulot ng low pressure area. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, karamihan sa mga nasawi ay nalunod at ang dalawa sa mga ito ay natrap sa gumuhong tano habang nagmimina. Bukod dito, lumubog din sa baha ang 8 barangay sa Imelda, Zamboanga, Sibugay, 10 barangay sa Sultan at 11 barangay sa Balabagan, Lanao del Sur. 3 barangay rin sa Santa Cruz, Davao del Sur ang niragasan ng flash floods matapos mapuno ang Sibulan River. Sa iba pang balita, DILG Secretary Mar Rojas kasalukuyan nakipagpulong sa pamunuan ng PNP kaugnay sa seguridad sa midterm election sa susunod na taon. May report si Alvin Baltasar. Alvin, good morning. Yes, magandang umaga, Audrey. Ito nga yung patungkol sa tinatawag na secure and fair election, so safe para sa 2013 midterm election. Naririto rin si PNP Chief General Nicanor Bartolome at Deputy Director General Alan Purisima na una ng ikiniligang commander ng Task Force Alalan, hindi na nakatataas na o matataas opisyal ng Philippine National Police tulad ng mga regional directors. Hinihingan ang kalihim o ni Kalihim Rojas itong kanila mga opisyales ng kaukulang security plan at ito yung kanilang ilalatag o ipatutupad sa darating na eleksyon sa susunod na taon sa harap ng Philippine National Police officials na manatiling at political o huwag kumiling sa anumang kandidato habang naging partikular din ang kalihim upang huwag mabigyan ng puwang ang pamamayagpag ng PAGS. Ito yung tinatawag na private armed groups na may malaking kinalaman sa mga nagdaang election-related violence. Wala dito sa Campo Crame para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar ang nagdagdag balita. Maraming salamat, Alvin Baltasar. Samantala, muli na namang naging biktima ng online hackers ang isa sa mga government website ng Pilipinas. Hinihinalang international hackers ang nasa likod ng pananabutahe sa portal ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, Israel. Bukod sa naturang webpage, may iba pang site na nakabase rin sa Israel ang inatake ng mga hackers. Kabilang sa mensahe ng sumabutahe sa government site ay ang katagang Freedom Palestine at nilagyan pa ito ng Palestinian flag at ibang Palestinian symbols. Sa main page, nag-iwan din ng link ang hackers na nagkokonekta sa isang video ng umano'y pang-abuso ng Israeli soldiers sa checkpoint ng kanilang teritoryo.